Agatas POV. Inaayos ko ang payroll ng mga tauhan sa hasyenda nang tumunog ang aking telepono. Agad ko itong kinuha at napahinga ako na malalim. Akala ko si Drake na. Napatawag ka, Enzo. Aalis na ako bukas. Ilabas kita, dinner tayo? Sige, pero maaga din akong iuwi ha. Alam mo naman na hindi safe sa labas. Sabi ko dahil isang linggo pa lang naupo si Arevalo ay dumami na ang krimen, lalo na sa bayan namin. I know. Sige, magpalit ka na at aalis na ako sa bahay. Pinatay ko ng aking telepono at nagsuot ako ng pantalon at blouse tas pinatungan ng maong din na jacket. Lumabas na ako sa aking kwarto at pinuntahan ko si inay na nasa kusina. Malapit na rin ang kasal nila. Sana'y maabutan ni Drake ang kanilang kasal. Nay, aalis na muna ako. Susunduin ako ni Enzo. Paalam ko. Anak, gabi na. Dito na lang kayo kumain. Sabi ni inay. May bagong restaurant kasi sa bayan, Nay. Ay gusto na Enzo na doon kami? Sagot ko din dahil gusto ko ding lumabas. Lagi na lang kasi ako dito sa bahay na nagkukulong. Hintayin mo ang daddy mo at ihatid ka niya. Susunduin ako ni Enzo, Nay, at ihahatid din ako pa uwi. Ganun ba? Sabi ni inay at dahan-dahan siyang tumayo. 4 na buwan na ang kanyang tiyan kaya nahalata na ito. Sinamahan ako ni inay sa labas ng bahay at ilang saglit lang ipaparating na ang sasakyan ni Enzo. Sige po, Nay. Paalam ko na humalik sa kanyang pisngi. Huminto ang sasakyan ni Enzo sa aming harapan. Nag-usap na muna silang saglit at ilang saglit ay umusad na ang sasakyan. Paano yan, friend? Kada bakasyon at holidays lang tayo magkikita. Malungkot na sabi niya. Tumawag na ba siya? Sunod na tanong niya at malungkot akong umiling. Nakalimutan na ata ako? Sagot ko. Baka sobrang busy si Drake. Hindi bale, 3 buwan pa lang naman. Kapag umabot na ng 1 taon, wala na talaga, friend. Napahinga na lang ako na malalim at napatingin sa labas ng sakyan. Ilang minuto lang ay huminto na ito at maganda nga ang bagong restaurant. Kaninong restaurant to? Hindi ko alam. Ang ganda, no? Tara, check natin kung masarap din ang food nila. Lumabas na kami sa kanyang sasakyan at pagpasok namin ay medyo nagulat kami dahil may bar pala sa loob. Bakit may bar? Tanong sa akin ni Enzo. Malay ko, kakain lang tayo. Sagot ko naman. May sumalubong sa amin at agad kaming dinala sa pangdalawahan lang na mesa. May menu silang ibinigay at nagkatinginan kami ni Enzo dahil sosyalin. Paano ma-afford ng kabayanan natin ng ganitong pagkain? Tanong ulit ni Enzo. Ewan, mag-order na tayo para makakain na. Sagot ko at pasta with seafood ang aking order, habang sa Enzo ay ribeye with salad. Habang hinihintay namin ang aming order, ay dumating ang mag-amang Arevalo. Hey classmate, welcome to my restaurant. Bati niya sa amin at nagkatinginan kami ni Enzo. Kung alam ko lang na siyang may-ari nito, ay sa bahay na lang kami kumain. Mas maganda ka pala sa malapitan? Sabi ng ama ni Charmel at kinilabutan ako sa kanyang mga titig. Mabuti at dumating na ang aming order. Tahimik lang ako habang si Enzo ang nakikipag-usap sa kanila. Okay, classmate, enjoy your food. Masayang sambit ni Charmel. Kahit nakayuko ako, ay damo ko ang mga mata na nakatitig sa akin. Hindi ko tuloy malunok ang pagkain sa aking plato. Hey, mabutit umalis na sila. Sambit ni Enzo. Dumating na rin ang order namin na orange juice at agad ko itong ininom. Mabilis din na kumain sa Enzo at ilang saglit lang ay natigilan dahil may naramdaman akong kakaiba sa aking katawan. Napatingin ako kay Enzo na hindi rin mapakali sa kanyang upuan. Enzo, I feel something weird. Sambit ko na agad tumayo at lumapit sa kanya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na kumandong at yumakap kay Enzo. Agatha, please don't. Bumalik ka sa upuan mo. Sabi niya na pawisan na rin. Hindi ako nakinig sa kanya at hinalikan ko ang kanyang leeg. Agatha, no! Saway niya na parang nahihirapan. Itinulak niya ako at sabay kaming napatayo na dalawa.
Dumating ang ama ni Charmel na may kasamang mga lalaki. Hindi ko na kayang init na nararamdaman ko, kaya yumakap ako sa isang lalaki. Narinig ko ang boses ni Enzo at hinila niya ako kaya yumakap ako sa kanya at pilit inaabot ang kanyang labi. Pero may humila sa akin ulit at nahihilo na ako hanggang sa magkagulo sa loob ng restaurant. Ang huling tagpo ay nakayakap ako kay Enzo. Nagising ako na nasa hospital na at hawak ni nanay ang aking mga kamay. Nay, mahinang sambat ko. Anak, kamusta pakiramdam mo? Agad na tanong niya at napangawi ako dahil masakit ang aking ulo at kinabahan ako dahil masakit din ang aking gitna. Inay, bakit masakit ang buong katawan ko? Naiiyak na sambit ko. Anak, nadisgrasya kayo ni Enzo. Bumangga ang sasakyan niya sa isang van, kaya siguro masakit ang buong katawan mo. Sa Enzo, Nay. Malalang kanyang kalagayan. Ang sabi ng mga pulis na makita kayo ay nakayakap siya sa iyo't maraming bubog ng salamin ang tumama sa kanyang ulo. Tumawag ang mga magulang niya na koma daw siya. Ano? Gulat na tanong ko at napangawi ulit dahil masakit talaga ang aking gitna. Anak, 1 linggo ka na rin na walang malay. Sabi pa na inay na biglang umiyak. Si Daddy. Sabi niya na napatingin sa katabi ko at nakita ko si Daddy na nakahiga sa hospital bed. Ano nangyari kay Daddy, inay? Mahinang tanong ko. Magpahinga ka na muna, anak, at magpalakas. Sagot ni inay at ipinikit ko ang aking mga mata at tuluyan ang nakatulog. Rosanda's POV. Pagkaalis na Agatha ay dumating na rin si Samuel. Agad kong sinabi na umalis ang kanyang anak kasama sa Enzo. Gabi na saan daw sila pupunta? Sa bagong restaurant doon na bagong patayo sa bayan? Sagot ko. Napangiti ako dahil sa tiyan ko siya unang humahalik. Pumasok na kami sa loob at naligo na muna siya. Pinuntahan niya kasi ang mga nagbabantay sa mga baka dahil ang daming buntis. Pagkatapos niyang liligo ay kumain na kami. Nang tapos na kaming kumain ay sa sala nagpunta para hintayin si Agatha. Napag-usapan namin si Drake na hanggang ngayon ay hindi pa tumatawag sa amin. Hirap si Samuel na hanapin si Kuya Toro. Patapos na ang aming pinapanood at napatayo na si Samuel na kinuhang kanyang telepono. Kinabahan na kami dahil hindi sinasagot ni Agatha ang tawag. Mahal, pupuntahan ko siya sa restaurant. Sabi niya dahil kahit sa Enzo hindi rin sinasagot ang aming tawag. Sama ako, sabi ko. Dito ka na mahal, buntis ka. Sabi niya at pagkalabas niya ay may tumawag sa telepono sa bahay. Agad ko itong sinagot at napaupo ako sa sinabi ng pulis. Nadisgrasya daw sina Agatha at Enzo. Agad kong tinawag si Samuel at sinabi ko na nasa hospital si Agatha. Gusto niya akong iwan sa bahay pero nagpumilit akong sumama. Pagdating namin ay nanlumo kami na makita namin ito. Maraming pasa sa kanyang muka at ang kaibigan niyang si Enzo ay dinala sa Manila dahil malubha ang kanyang kalagayan. Lupapit sa amin ang doktor at nagulat kami sa aming narinig dahil nakadroga daw ang dalawa. No, may asmang anak ko at hindi kailanman siya titikim ng pinagbabawal na gamot. Galita sambit ni Samuel. Yan po ang nakita namin sa kanilang dugo at ang nabangga nilang van ay malala din ang kanilang kalagayan. Yumakap ako sa aking asawa at dahil nanginginig ang kanyang katawan. Ilang saglit lang ay para naging abala ang mga tao sa hospital sa kanilang mga telepono. May skandal ang anak ng dating gobernador? Bulungan nila at natigilan kaming dalawa. Agad kaming lumapit sa kanila at kinawayuhan ni Samuel ang lalaki. Anong sabi mo? Galit na sambit ni Samuel. Agad ko siyang niyakap kaya binitawan niya ang lalaki. Hinablot ni Samuel ang kanyang telepono at sabay kaming napatingin sa video. Natahimik ako habang ang kamay ni Samuel ay nanginginig. Sina Enzo at Agatha ay parehong hubad at nagtatalik. Yumakap ako ulit kay Samuel at kinuha sa kamay niya ang cellphone
dahil parang nanigas ang kanyang katawan. Ibinalik ko ang cellphone at nagpakaawa ko sa lahat na burahin ng video. Nagulat na lang ako nang biglang bumagsak ang katawan ni Samuel sa semento. Pinagkaguluhan na siya at agad na dinala sa emergency room. Napaupo naman ako dahil sumakit ang aking tiyan at nagulat na lang ako na may dugo na sa aking binti. Tulong! Mahinang sambit ko at nawalan na ako ng malay. Nagising ako at nasa hospital pa rin ako. 3 na kaming nakahiga at napagitnaan ako na mag-ama. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na maiyak sa sitwasyon na mag-ama. Drake, anak, nasaan ka na? Mahinang sambit ko at patuloy ang aking pagluha. Mrs., tama na po, baka tuloy na mawalan dinadala niyo. Sabi ng nurse. Agad na yumakap sa amin ang aming tagaluto. Hindi kami naniniwala na nagdodroga si Agatha. Sabi nito at pati ang 2 pang kasama namin sa bahay umiiyak na rin. 2 araw ako nakaratay sa hospital kasama ang mag-ama na walang malay. Ang sabi ng doktor ay na-stroke daw si Samuel at kalahating katawan niyang hindi niya maigalaw. May pag-asa po bang bumalik sa dati si Gob? Tanong ko sa doktor. Opo, basta hindi na po maulit na maatake siya ulit. Saka dapat may therapy po si Gob. Sagot ng doktor. Kahit paano, ay si Samuel pa rin ang itinuturing nilang gobernador. Lumipas ang mga araw at nagkamalay na si Samuel. Pagmulat pa lang na kanyang mga mata, ay lumuhan na agad to na nakatitig sa anak. Agad ko siyang niyakap at 2 na kaming umiiyak. Ama na mahal, makakaya natin to. Sabi ko at humalik sa kanyang labi. Wala siyang imik na nakatingin sa kisame at may luhang tumutulo pa rin sa kanyang mga mata. Kaya pinupunasan ko to gamit ang aking palad. Habang walang malay si Agatha at tulog si Samuel, ay nag-usap kami ng mga kasambahay. Paano natin sasabihin kay Senyorita na pinagkakaguluhan sa labas ang video nilang 2 ni Enzo? Akala natin bakla yun pero hindi pala. Sabi ng isa. Umiling ako. Hindi magagawa ni Enzo yan. Alam ko at malakas ang aking pakiramdam na nilagyan nila ng drogang pagkain ng 2. Kanino bang restaurant? Kina Arevalo Rosenda. Ayun pa nga naglabas pa sila ng video galing sa CCTV nila na kung paano kumandong si Agatha kay Enzo sa restaurant nila. Napahinga ako na malalim sa akin narinig. Napatingin ako kay Agatha at gumalaw ito, kaya mabilis akong tumayo at lumapit sa kanya. Masakit daw ang buong katawan nito. Sinabi ko ang tungkol sa pagkadisgrasya nilang 2 ni Enzo. Pinagpahinga ko siya ulit dahil awang-awa ako sa kanyang itsura. Ang makinis siya mukha ay may pilat na. Mabuti at hindi to masyado malalim ang sugat. Nang tulog na siya, ay may mga pulis na dumating. Nagsampa daw ng kaso ang mga taong nakasalubong nila sa van. Sir, pasahero lang anak ko. Bakit siyang kakasuhan nila? Agad na tanong ko. Hindi sila nakaimik. Ramdam ko na napilitan din ang mga ito. Pwede makausap ang mga pasahero, sir? Tanong ko at sinamahan ako ng isang kasama sa bahay. Pagpasok namin sa room nila, ay napakaraming pagkain at prutas. Umalis na ang mga pulis at nakilala ko ang isa sa kanila. Minsan na siyang humingi ng tulong kay Goba. Nagsampa daw kayo ng kaso kay Agatha? Seryosong tanong ko. Napayoko sila at hindi umiimik. Alam niyong walang kasalanan si Agatha. Parang awa na ninyo. Marami ng problemang mag-ama. Sana'y wag na niyo nagdagdagan pa. Para na lang sa dati nating gobernador na lahat ng tulong na hingin sa kanya ay ibigay. Paano po namin sasabihin kay Gob Arevalo na iuurong namin ang demanda? Siya daw ang bahala sa lahat. Sabat ng isa. Gamitin yung inyong konsensya. Sabi ko at umalis na sa kanilang kwarto. Agatha's POV. Masakit pa rin ang buong katawan ko at halos hindi ko magalaw ito. Napatingin ako kay Daddy na inaabot ang aking kamay na parang gusto niya akong hawakan.
Nakita to ng aming kasambahay kaya itinulak niya ng bahagyang higaan ko para mahawakan ni Daddy ang aking kamay. Daddy, may hinang sambit ko at nakita ko ang pagtulo na kanyang luha. Why you are crying, Dad? Tanong ko pa. Lumabas si inay galing banyo at agad kaming nilapitan. Tama na mahal, huwag ka nang umiyak. Okay ng anak natin. Sabi niya na pinakakalma si Daddy. Nay, bakit na ospital din si Daddy? Tanong ko at hinaplos lang ang aking ulo. Huwag mo nang itanong anak. Ang mahalaga ay ligtas na kayong dalawa. Lumipas ang araw ay bumuti ng aking pakiramdam. Nalaman ko na ni-stroke si Daddy. Ipinaliwanag sa akin lahat ni inay ang nangyari at sinabi ko din sa kanyang akin naalala lang. Si Daddy ay nakikinig lang na hawak ang aking kamay. Nakaupo na siya sa wheelchair at baka sa mukha niya ang galit. Anak, tungkol sa video ni Enzo, ihanda mong iyong sarili dahil maraming mga tao mapanghusga. Yumuko na lang ako at napaiyak. Hindi ko akalain na kay Enzo ko pa may bibigay ang aking dangal. Alam ko na hindi niya ginusto ang nangyari. Nagalit man ako, pero pareho lang kaming biktima. Dumating ang doktor at sinabi niyang pwede na daw akong lumabas bukas. May mga gamot pa rin akong iinumin at mga creams na ipahid ko sa aking kabilang pisngi dahil natalsikan ng aking pisngi sa mga bubog ng sasakyan habang kausap ni inay ang doktor at may tumatawag sa aking telepono. Tiningnan ko lang ito pero hindi ko kinuha. Agata, tumatawag ang magulang ni Enzo. Sabi ni ate kaya kinuha ko to at sinagot. Anak, kamusta ka na? Okay lang naman po tita, sa Enzo po. Wala pa rin siyang malay anak. Nalaman namin na may nangyari sa inyo ng anak ko. Sana kung magkamalay siya maikasal kayo. Pag-iisipan ko po. Sagot ko at napahinga na malalim. Sige anak, salamat. Mag-ingat ka baka may nabuo na kayong apo ko. Tumulong aking luha sa sinabi ni tita. Kung may nabuo kami ay mapipilitan ako magpakasal sa kanya. Marumi na ako at hindi na ako nababagay pa kay Drake. Sa nangyari sa akin ay dapat ko na siyang tuluyan na kalimutan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.